nakamatayan na ni Corona yung hustisya. Sabi ng mga senator judges, guilty si Corona. Convict si Corona. Sabi ng totoong Supreme Court, totoong korte, walang kasalanan si Corona. Kaya lang, deads na yung tao. Sasama siguro ng loob. Dedo na. Ibig sabihin, huwag kayong magmalagaling, Tito Soto, Karen Davila. Ito po ang pinakamalupit sa lahat. Sinabi ni Alan Cayetano. Kung kayo naniniwala kayo sa konstitusyon at wala kayong sinisino, ang tagal na po nagtangkang mag-file ni Duterte Youth, Cardema. Bakit walang pumapalag sa inyo? Ano po nakalagay? Tanggapin yung reklamo sa impeachment at aksyonan within 10 days. Immediately, aaksyonan. Bakit ni isang media po walang nagsasalita ng ganyan sa impeachment ni Cardema? Kasi impeachment yung kay BBM. Di ba? Ang forthwith, ang immediately dapat aksyonan pag ang impeachment laban sa mga Duterte. Pero pag ang impeachment laban kay Marcos, dehin bukiki lahat ng mga congressman na nagsasabi ng mga may maling ginagawa yung mga senador. Lahat ng media, opo, pera SMNI kasi SMNI ginigest pa nila si Cardema. Lahat ng media, bakit hindi kayo kumikibo? Bakit hindi kayo kumikibo na hindi inaaksyonan ng House of Representatives yung inihain na impeachment complaint kay BBM? Diba? Nakikita nyo kung gaano sila kabayas. Hindi nga tinanggap. Tama. Bakit hindi pumapalag yung media? Dapat ba hindi tanggapin? Hindi pa tinatanggap, di ba? Bakit hindi tinanggap? Sinabi ba sa konstitusyon? Pag Duterte Youth, in-specify ba? Pag Duterte Youth na magpapasa ng impeachment complaint, bawal tanggapin? Wala naman po. Tatanggapin dapat. Yan yung tanong. Bakit hindi tinanggap ng mga congressman na nagmamadali sa Senado, pero sila mismo hindi nila ginagampanan yung tungkulin nila sa impeachment. So lahat ng mga politiko, double talk 'yan. Yung media, alam namin ang kakampi nyo. Ang kakampi nyo, yung dilawan, kakamping, etc. Okay, punta tayo rito sa main topic natin. Pasakalyo pa lang yun ba doon? Oh. Pasakalyo pa lang yun. Okay, paalala lang po, 2,400 po nanonood sa YouTube. 2,400 po nanonood ay 500 lang po yung nagla-likes. Mag-likes lang po kayo. Okay, bago tayo. Hindi po pwedeng sabihin nyo walang kwenta. Wala kasi kayo kwenta kaya hindi namin actionan to. Nakalagay po ba yun sa saligang batas? Pag nag-file ng complaint, titignan mo muna yung nag-file. May kwenta ka ba o wala? Wala kang kwenta. Congressman po yan eh. Nanalo po yan 3 seats. Ibig nyo sabihin, walang kwenta. Meron po ba nakalagay sa batas? I-determine muna ng mga congressman kung may kwenta o walang kwenta. Wala po. Immediately. Tatanggapin. Immediately, aaksyonan. Okay. Punta po tayo rito. Ito po si Karen Davila. Mukhang akala mo naman, no? Walang kinikilingan. Kaya nga ibig sabihin nyo, dapat yung mga congressman, pwede silang pumalag na hindi inaaksyonan yung kanilang impeachment complaint. Pero hindi nila tinatanggap. Pag impeachment complaint laban sa amo nila. Ito po, sabi ni Karen Davila,
impeachment, protection ng taong bayan mula sa abusadong government official. Iyan. Gandang pakinggan, Ang media talaga, ang galing nila maghabi-habi. Ang impeachment inilagay sa konstitusyon. Correct. Para protektahan ang taong bayan sa ilang opisyal na umubuso sa kapangyarihan. Correct. Correct. Para sa taong bayan po yan. Correct. Ang mahalaga, wag abogado para sa akusado. Correct. May abogado na po yun. Yung akusado raw, si BP Sara, may abogado na raw. Kaya raw, wag daw kayong mag-abogado, sabi ni Karen Davila, para kay BP Sara. So, inaakusahan ni BP Sara, Inaakusahan ni BP Sara, ni Karen Davila na nag-abogado para kay BP Sara yung mga senator judges. Okay. Tanong, may komento ka ba, Karen Davila, na nagpasa yung Duterte Youth ng impeachment complaint laban kay BBM at hindi inaksyonan ng Kamara? Meron ka bang masasabi o komento man lang? Ini-ignore mo lang? Wala ka? Walang ang impeachment ay inilagay sa konstitusyon? Walang ganon? Walang ang impeachment ay proteksyon ng taong bayan laban sa abusado sa kapangyarihan? Wala kang ganong komento, Karen Davila? Pag ang impeachment laban sa mga Duterte, talagang karapatan yan ng taong bayan. Nasa konstitusyon yan. Laban yan sa pang-abuso sa kapangyarihan. Pero, pag yung impeachment complaint ay galing sa Duterte Youth at inaakusahan si BBM, ini-impeach si BBM, at hindi pinansin ng Kamara, walang karapatan, walang konstitusyon, ito ay proteksyon laban sa abuso. Kita nyo kung gaano sila? One-sided lang yung mga yan . Alam niyo po, one-sided din naman tayo. Ang pagkakaiba sa atin, mga Duterte, tapat tayo . Yun yung pagkakaiba natin sa kanila. Sila mapagkunwari. Kunwari sila para sa taong bayan. Nagsasabi tayo, para tayo sa Duterte, kaya tayo yung tunay na para sa taong bayan. Bakit? Ilan ang gustong maging Vice President si Sara Duterte? 32 million. Ilan ang gustong matanggal si Sara Duterte bilang Vice President? 300 na congressman. 300 ko na. Actually, wala silang 300 . 200 plus lang sila . Ginawa ko ng 300 para walang butal. Sino po ang pwedeng tawagin taong bayan? Yung 300 na congressman o yung 32 million na bumoto kay BP Sara? Bakit nila binoto na nga uli si BP Sara? Gusto naming maging Vice President si BP Sara, kaya kami bumoto. Kasama ako ron . Kaya natin siya binoto, gusto natin siyang maging Vice President. Yung mga congressman, gusto nilang tanggalin bilang Vice President si Sara Duterte. Ilan sila? 300. Ilan tayong bumoto para maging Vice? 32 million. Tapos kayo yung magkiklaim na taong bayan yung gustong magtanggal sa kanya? Demokrasya tayo. Sa demokrasya ang nasusunod yung nakakarami. Demokrasya tayo. Sa demokrasya nasusunod yung mas marami ang bilang. Mamaya mga tanong, huwag kayong mag-alala. Konti na lang. Sasagutin ko lahat ng mga tanong nyo. Reggie Boy, pag panahon ng tanungan, tsaka mo itanong yan. Pag ngayon, di kita sasagutin. Mamaya, abang-abang ka lang. Okay. Ibig sabihin, wala yan sa demokrasya yung ginagawa nila. Ilan lang sila . Okay. Ngayon, puntahan natin yung sinasabi ni
Karen Davila na impeachment ay nakalagay sa konstitusyon at ang impeachment ay para sa taong bayan, etc. Magagandang palabok. Nakakadalawang impeachment na po tayo sa Pilipinas. Ako, dahil Duterte ako, kita niyo mga Duterte magsalita, sunugin man ako, Duterte pa rin ako, sabi ni Binoy. Maka-Duterte ka lang pala, hindi ka makataong bayan. Anong hindi makataong bayan? Yung taong bayan nga ang maka-Duterte. Hindi nila naunawaan yun eh. No? Kayo, Karen Davila and Company, kayong mga Dilawan, Kakamping, Makabayan, Makakaliwa, lahat kayo, maka-loyalista, lahat kayo anti-Duterte. Kami pro-Duterte. May pagkakaiba ba tayo? Meron. Mas marami kami. Konti lang kayo. Ngayon, ang gusto ninyo, kayo yung magsabi na taong bayan kayo. Hindi po pwede yun. Kayo, mas konti kayo. Okay. Ngayon, ang tanong, sa dalawang impeachment, totoo bang yun ang kagustuhan ng mga taong bayan? Totoo bang fair sila? Totoo ba na yung mga senador walang kinampihan at walang kinilingan? Mali. Unang impeachment labang kay Erap. Sino kinampihan ng mga senador? Nanalo. Sino yung nanalo? Nanalo po na wag pabuksan yung envelope. Para ba yun sa taong bayan? Hindi. Nag-impeachment na. Sino yung mga tumanggi? Nagalit. Yan tropa na yan. Sila Dilima, mga Dilawan, Kakamping, Makabayan, kaya nagkaroon ng EDSA 2. Alam nila, hindi fair yung ginawa ng mga senador. Kumampi sila kay Erap. Majority ng senador kumampi kay Erap. Tama ba? Ngayon, ito sila Risa Ontiveros, Dilima, Kiko Pangilinan, mga maraming Dilawan at mga makakaliwa na tinatawag natin na Makabayan Black ngayon. Kasama sila dun. Actually, kasama ako dun sa mga nagrally ng EDSA 2 eh. Bakit nyo hindi pabubuksan yan? Sabi ng mga abogado, yan ang magpapatunay na may kasalanan sa Erap. Ibig sabihin, unang impeachment pa lang na nasaksihan natin, hindi na talaga umaakto ang mga senador bilang walang pinapanigan at walang kinikilingan. Merong kinikilingan at may pinapanigan ang lahat. Pinagbubulan nyo kami. Di ba? Okay, Ikalawang impeachment trial. Kayo naman ang nakapwesto. Kayo naman ang umusig dito kay Corona. Natuloy ang impeachment? Natuloy ang impeachment. Bakit? Dilawan, mga Dilawan at mga kakampi ninyo, yung umusig kay Corona. Yan, sila Ontiveros, hindi pa yata senador at that time. Parang siya yung may kagagawan kung bakit siya rin, no? Anti-corona siya. Anti-corona yung grupo nyo. Yung tinatawag minsan ng mga, tawag dyan? Yung mga kasamahan ng mga pari. Society, anong tawag dyan sa inyo? Meron tawag sa kanila eh. Hindi ko lang maalala ngayon. Basta may tawag sa inyo eh, di ba? Kung yan, sila Kiko Pangilinan yan. Ano boto nyo? Laban kay Corona. Civil society. Yung civil society, anti-Erap. Hindi kayo pumabor sa mga senador, nag-walk out kayo, nag-EDSA 2 kayo. This times, kay Corona, yung civil society, anti-Corona. Di ba? Nanalo naman kayo. Nung una, natalo kayo sa impeachment trial, hindi nasunod yung kagustuhan nyo dahil sila Tito Soto, sila Tessie Aquino, Oreta, ayaw nilang pabuksan.
So sila yung pro-ERAP at that time. O kayo naman, mga civil society, anti-ERAP kayo, hindi nyo matanggap, po, nag-rally kayo. EDSA Revolution. 2. Ngayon kay Corona, kayo naman yung umusig kay Corona, nanalo kayo, yung mga maka-civil society, nagawan nyo ng mga kwento si Corona, ngayon, pinapattern nyo eh. Yung ginawa nyo kay Corona, ganyan yung gusto nyo gawin. Wala naman kayong matibay, na ano kay Corona nun, kung hindi, pabuksan yung salin, pabuksan yung bank book, na gusto nyong gawin kay BP Sara ngayon. May sinabi ba itong mga to na kinakasuhan nila si BP Sara kung magkanong halaga? Natatandaan ko, kay Dilima. Si Dilima, nung iniimbestigahan to, pasensya na kayo kung saan napupunta ang kwento. Ganun talaga pag mga, di ba? Pero alam niyo yung sinasabi ko, mamaya na kayo magtanong. Okay, nung si Dilima iniimbestigahan sa Kongreso, ang linaw ng paper trail, di ba? Kinuha po namin, galing po din, kasama yung mga NGO na yan. Galing po sa Bilibid, kumuha po kami ng ilang milyon, binigay ko, may nagtestigo. Binigay ko kay Dayan. Si Dayan ang binibigyan namin ng pera. Magkano yung pera? Merong halaga. 'Di ba? Lalagay sa plastic, paano inabot? Ganun po yung mga akusasyon noon eh. Kaya ang linaw nung paper trail hindi paper trail eh. Yung trail ng pera kay Dilima eh. Kaya yan nakulong, no? Sa totoo lang po, malinaw kasi ebidensya diyan. Ayan si Dayan, no? Sinabi, inabot namin kay Dayan. Dayan, pinatotohanan mo ba yun? Opo. Ako po, parang umaamin siya na bagman siya, di ba? Sila Jonel, mga diver, etc. Kaya nga tawag, ano tawag sa'yo? Jonel. Ang linaw po nun, napakinggan natin. Ngayon ba, meron ba kayo sinasabing magkano ninakaw ni BP Sara para nyo pabuksan yung bank account? Magkano ninakaw? Wala kayong masabing ninakaw. Di ba? Wala kayong masabing ninakaw. Pero gusto nyo lang buksan, tapos magko-conclude kayo, eto lang ang sweldo ni BP Sara, bakit siya nagkamal ng pera? Utot nyo. Ha, di ba? Utot nyo. Balikan na natin si Corona. Si Corona, guilty, ayon sa inyo, sa mga senador. Sa tingin nyo, patas yung mga senador? Hindi. Bakit? Napatunayan sa korte, hindi guilty si Corona. Nakamatayan na ni Corona yung hustisya. Sabi ng mga senator judges, guilty si Corona. Convict si Corona. Sabi ng totoong Supreme Court, totoong korte, walang kasalanan si Corona. Kaya lang, dreads na yung tao. Sasama siguro ng loob. Dedo na. Ibig sabihin, huwag kayong magmalagaling, Tito Soto, Karen Davila. Lahat, ako kasi tapat eh, lahat ng impeachment court, laging political yan. Hindi yan naging korting totoo na walang bias. Lahat ng impeachment court, lahat yan ay bias. Political yan. Yung sinasabi nyo na ito ay katarungan para sa mga katarantaduan yan. Sa dalawa nating impeachment court, yung isa, anti-ERAP. Hindi, pro-ERAP. Pro-ERAP. Yung ikalawa, anti-corona. Pro-Aquino, pro-Noynoy, antay sa kalaban ni Aquino. Yan ang katotohanan. Walang hindi bias. Kaya, paulit-ulit ko itong sinasabi, ang tunay na labanan sa impeachment trial ni BP Sara Duterte ay noong
2025, yung katatapos na midterm election. Angal kayo ng angal ngayon. Bias sila. Dapat ipinanalo ninyo yung midterm election. Kung gusto nyo makonvict si VP Sara, dapat pinanalo ninyo yung midterm election. Nakita ng taong bayan, talo kayo eh. 5 ang alyansa, 5 ang BP, ang mga kandidato ni VP Sara Duterte, 2 paningit. Pero kung mag-claim yung mga paningit, akala mo sila yung nanalo eh, di ba? Okay. Ang katotohanan, bias yan. Nagkataon lang na bias para sa amin. Dahil kami ang nanalo sa eleksyon. Bakit kami nanalo sa eleksyon? 5 panalo galing sa mga bata ni Sara Duterte. 5 sa bata ni Marcos. Sino yung number 1? Bongo. Sino number 3? Bato. Number 6 si Marcoleta. Ang tataas. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.